Kumusta po kayo, mga kapatid? Maganda, mabuti. Mabuti, maganda, at yumayaman. Okay. Ay yumayapong at yumayaman. Praise the Lord. So yan ang magandang sagot, no? Kapag tayo po ay tinatanong, kumusta ka na? Kung sabihin, eto, ganun pa rin, katulad ng dati. Ibig sabihin, walang pagbabago ang buhay. No? At ibig sabihin lang din ay puro negatibo yung nasa isip mo, sa puso mo. But kung tayo po ay sumagot ng heto, mabuti kaysa sa dati, no? Yumayapong, lumalago, no? At yumayaman, no? Hindi lamang yumayaman sa pinansyal, kundi yumayaman din sa spiritual o karunungan mula sa ating Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ang mensahe po ngayong umaga ay akin pong pinabagatang life is a matter of choice. Kaya piliin ang tama. Hello? Sabihin mo nga sa katabi mo, life is a matter of choice. Kaya piliin ang tama. Tayo muna sa nalingin po at tayo po ay mananalangin. Panginoon naming Diyos, kami po ay naririto magpupuri, sasamba at bigyan ng kapulihan at kaluwalhatian ng iyong pangalan. Sapagkat ikaw ay Diyos sa dakila, karapat-dapat lamang sa lahat ng puri ng aming pagpupuri at pinakamataas na pagsamba. Ngayong umaga, sa ating pong pakikinig ng iyong salita, tulungan mo po kami at buksan ang aming mga puso. Buksan mo rin po ang aming mga pagkunawa, ang aming mga isipan sa oras nito. Upang sa gayon, O Diyos, maunawaan namin ang mga salita na nais mong ibahagi, ibigay sa bawat isa sa ating Panginoon. Lord, mag-usap po kayo sa ating kalagitnaan. At dalangin po namin sa oras na ito. Patawarin mo po kami sa lahat ng aming pagkakasala, karumihan at pagkukulang. At patuloy po kaming samahan at gabayan sa mga sandaling ito. At ang iyong banal na Espiritu, O Diyos, ay siyang gagabay at papatubay sa amin po pakikinig ng iyong salita. Salamat po, Panginoon, sa oras na ito. Purihin ka, sambahin ka, tuwalhatiin ka. In Jesus' name we pray. Amen. Ang sabi po ng ating talata sa umagang ito, mga awit, chapter 97, verse 10 to 12, ang lahat ng namumuhi sa masamay mahal ng Diyos. At siya ang nag-iingat sa buhay ng mga lingkod. Ililigtas niya sila sa kamay ng mga pungkot. Sa tapat, ang pamumuhay ay sisilat ang liwayway. Sa dalisay ng mga puso, maghahari kagalakan. Ang matuwid ang gawain ay galak ang masusumpo sa maraming kabutihang ginawa ng Panginoon. Ang ginawa niyang ito ay dapat niyang gunitain at gayawin ay ukol ang papurin walang maliw. Tayo po ay masayang tumatanggap ng pag-ibig ng Diyos. Amen? At normal po sa ating mga Kristiyano para ibigin o mahalin ang ating Panginoon. At ang pag-ibig ng Diyos na inihayag sa cross ay tumatawag sa ating pagmamahal bilang ating kapatid. Subalit, ang pagkapuot naman sa kasalanan ay normal din para sa mga Kristiyanong nagmamahal sa Diyos. Dapat natin ibigin ang mga kasalanan, mahalin ang mga nagkakasala, ngunit
kapupugutan ng kanilang mga maling gawa o ang kanilang kasalanan. Kaya sa teksto po na ito, ngayong umaga natin po binasa, ay tingnan po natin kung paano hinihingi ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin na dapat nating kasuklaman ang kasamaan. At sa ating buhay ay meron tayong pagpipilian. Ito po ay ang pagpapala o ang paghihirap na maaari po natin danasin. Dahil sa maling pagpili o maling choices na atin po ginagawa sa ating buhay. Kaya sabi po ng chapter 97 ng Psalms, verse 10, ang lahat ng namumuhi sa masamay mahal ng Diyos. At siya ang nag-iingat sa buhay ng mga lingkod, ililigtas niya sila sa kamay ng mga buntot. So dito po sinasabi na maaari nating piliin ang paglaya mula sa kasalanan o piliin natin ang panganib o kapahamakan. Iniingatan ng Panginoon ang mga nabubuhay para sa Kanya. Nararamdaman po ba natin yon? Nararanasan po ba natin yon? Iniingatan ng Diyos yung mga taong nagmamahal sa Kanya, yung mga taong mas pinipili ang maglingkod sa Diyos at mabuhay ayon sa Kanyang kalooban. Pinipreserve ni Lord ang buhay ng ganitong mga tao na naglilingkod sa Kanya. At ang taong tinatanggihan ang pagkompromiso sa kasalanan o sa kasamaan, ito po ay nagdudulot ng kaligtasan mula sa mga kahihinatnan nito o sa mga consequences na maaari pong kahihinatnan ng isang tao. Lagi po natin tatandaan, mga kapatid, ibinibigay ng Panginoon ang Kanyang makakaya sa mga taong nabubuhay para sa Kanya. Pinibless ni Lord yung mga taong nabubuhay ayon sa Kanya. Pinagpapala ng Diyos yung mga taong nabubuhay ayon sa kalooban niya. Sabi po nga po sa isang quotation, ang mga nagmamahal sa Panginoon ay makikita ang Kanyang pag-ibig na inihahayag sa kanila bilang proteksyon mula sa kanilang mga kaaway at sa kanilang pag-iwas sa kasamaan. Lahat ng kasamaan ay iingatan ng Diyos mula sa Kanya. Yan po ay sinulat ng isang ni Charles Spurgeon. Kaya piliin po natin ang mabuhay. Piliin natin ang mabuhay para sa Diyos. Deserve ni Lord ang paglingkuran siya. Deserve ni Lord ang ating full commitment sa Kanya. Deserve ni Lord ang ating paglilingkod sa Kanya. Ano po ang sabi ng Romans chapter 12, verse 1 and 2? Kaya nga, mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y namamanhik sa inyo, ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. And verse 2, huwag kayong umayon sa takbo ng mundo ito. Mag-iba na kayo at magbago ng isip upang mapatid ninyo ang kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti, nakalulugod sa Kanya at talagang ganap. Una po sinabi dito, ihalay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay sa Diyos. Ito ay dapat banal at kalugod-lugod sa Kanya. This is our full commitment to the Lord. Ito yung dapat nating ipangako sa ating Panginoon. Yung paglilingkod na kung saan ay yung paghahandog ng ating buhay na kung saan po ay banal at ito ay kalugod-lugod sa ating Panginoon. Pag sinabi po natin full commitment,
Ito yung pinakadakilang gawain ng isang Kristiyano. Amen? Ito yung pinakadakilang gawain ng isang Kristiyano. Ang ihandog ang kanyang katawan bilang hain na buhay sa ating Panginoon, sa Diyos. Ang tinutukoy po dito ni Apostol Pablo na katawan, no, ay yun pong buong pagkatao, ang espiritu, kaluluwa, at yung ating pong pisikal na katawan. Na kung saan ito po ay dapat buo nating ialay, ihandog natin sa ating Panginoon at dapat nagpapasailalim sa kapangyarihan ng ating Panginoon Diyos. Ang katawang ito ay banal, walang kapintasan, at buhay na buhay ang pangunawa sa mga bagay na espiritual. Kailangan ito ay haing buhay at walang kapintasan. At ano pang sabi ni Apostol Pablo sa kanyang mga sulat, upang mapanatili tayong mabuhay na walang kapintasan, sabi niya, huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Ang kahulugan po ng mundo o ng sanlibutan, ito po ay kaharian ni Satanas. Na sa daigdig na ito, malakas ang kapangyarihan ni Satanas, malakas ang kanyang kapangyarihan, malakas ang kanyang impluensya, mula sa mga bata hanggang sa pinakamatanda. Lakas ng impluensya po ng kaaway sa ating mundo, sa ating sanlibutan. Siya ang may kapangyarihan sa buhay ng mga hindi sumasampalataya. At base po sa datos, mas marami po ang mga taong hindi mananampalataya kay Kristo. Sa madaling salita, mas marami po ang mga taong pinaghaharian ng kaaway hanggang sa panahon natin ngayon. Hindi tayo dapat makiisa sa Kanya at sa Kanyang mga kampon. Huwag tayong tumulad sa kanila para tayo po ay manatiling banal at kalugod-lugod sa Diyos. Now, ang tanong, paano ba tayo magiging banal at kalugod-lugod sa Diyos? Walang ibang paraan, mga kapatid, kundi magbago ng pag-iisip. Malinaw po ang utos dito ng salita ng Diyos, huwag makiayon, magbago. Ibig sabihin, baguhin ang nilalaman ng ating isipan o ang ating puso na pinagmumulan ng lahat ng masamang nasa at layunin. Sa halip ay taglayin natin yung bagong isipan, bagong nasain, bagong layunin, bagong paraan ng ating pamumuhay. Na kung saan pawang mabuti, kalugod-lugod, at lubos sa kalooban ng ating Panginoon. Ikalawa, sa verse 11, sabi niya rito, sa tapat ang pamumuhay ay sisinag ang liwayway. Sa dalisay na puso, maghahari kagalakan. Maaari po natin piliin ang liwanag o ang kadiliman. Ang pag-ibig sa Panginoon ay nangangailangan ng paglakad sa liwanag. Amen? Pagmahal natin si Lord, dapat piliin natin lumakad sa liwanag. Sa makatuwid, ang mga sumusunod kay Kristo ay hindi po lumalakad sa kadiliman. Tama? Amen? John chapter 8 verse 12, muling nagsalita si Jesus, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw na nagbibigay buhay at di lalakad sa kadiliman. Ang tama ay humahandog sa liwanag. Sa mga ugat ng katapatan ay namamalagi ang mga binhi ng kaligayahan na nagiging ani ng kagalakan. Ang Diyos ay may kinlan para sa mga kasalanan at liwanag para sa mga banal. At ang Ebanghelyo ni Jesus, saan man ito nagpupunta, saan man ito nakakarating, ito po ay naghahasin sa buong mundo ng kaliwanagan.
Ito po ay naghahasin ng buong kagalakan para sa mga taong naniniwala sa Kanya. Sabi ni Paul, ang gabi ay malayo na, ang araw ay malapit na. Hayaang itakwilingan natin ang mga gawa ng kadiliman at hayaang isuot natin ang baluti ng liwanag. Meaning, papalipas na ang gabi ng kadiliman at kasalanan o ang paghahari ni Satanas. Malapit nang dumating ang umaga o ang muling pagdating ng ating Panginoong Hesus. Ito po ay para lumigin ng lubusan si Satanas sa muling pagbabalik po ng ating Panginoong Hesus. Kaya dahil dito, ay bumabalikwas na tayo, dapat ang layuan natin ang lahat ng gawa ng kadiliman. Ang lahat ng gawa ng kasamaan. Ibig sabihin, hubarin na natin ang ating kasuotang paggabi at magpalit na tayo ng kasuotang pag-umaga. Ito po ay ang kasuotang baluti ng kaliwanagan. Sabi nga ni Apostol Pablo pa sa kanyang mga sulat sa Efeso na maghubad na tayo ng ating mga maruruming damit. Palitan na natin ito ng bago. Ano? Kapag ang maruruming damit ay hindi mo hinubad o yung mabaho na, gusto mo ba isuot yung marumi at mabaho? Of course, hindi. Anong gagawin natin? Maliligo tayo, magbibihis ng bagong kasuotan. Tama po ba? At yung isusuot natin, ay siyempre, pipiliin natin yung malinis, mabago, bagong laban. Tama po ba? Yun po yung sinasabi ng salita ng Diyos na tayo po na sumusunod na sa liwanag na binigay na ng ating Panginoon. Tayo po ay dapat magbihis na ng ayon sa kaliwanagan. Palitan na natin ang masasama natin gawin, subalit tulungan, hingin natin sa Diyos na tulungan niya tayo mamuhay ayon po sa liwanag. At isuot po natin yung pang-araw-araw na kasuotan na kung saan malinis, mabango. Ganon din po ang ating buhay. Kalugod-lugod sa harap ng ating Panginoon. Tayo po ay mamuhay ayon sa kalooban o kaliwanagan ng ating Panginoon. Ang liwanag at kadiliman ay walang pagkakasundo. Tama po ba? Hindi ito nagsasama. Ganon din po ang kabutihan at ang kasalanan. Hindi po ito nagsasama. Ikalawang Korinto chapter 6 verse 14, huwag kayong makisama sa mga di sumasampalataya. Maaari itong magsama ang katuwiran at ang kalikuan o kaya ang liwanag at ang kadiliman. So ano po ang sinasabi dito ni Apostol Pablo sa kanyang sulat? Huwag kayong makisama sa mga hindi mananampalataya, sa kalikuan, sa kadiliman. Ang ibig niya pong sabihin dito ay hindi dapat mamuhay, makitrabaho, makipamisan ang mga Kristiyano na kasama ang mga taong tumatanggi kay Kristo. Halimbawa, hindi dapat magpakasal ng isang mananampalataya sa hindi mananampalataya. Pero hindi naman sinasabi po ni Apostol Pablo na kapag ang asawa mo hindi mananampalataya, ay hiwalayan mo na. Sa halip, sinasabi mo dito na kung ikaw ay naging Kristiyano na, nung ikaw ay ikinasal, hindi mo siya dapat iwanan. Sa halip, patuloy mo siyang ipanalangin upang mabago ang kanyang buhay. At maging siya rin ay sumampalataya sa Diyos na sinasampalatayan. Kahapon po, napakaganda ng aming po natin ng seminar. Palakpakan muna natin yung 5 cohorts. Napakarami po namin natutunan. Can you imagine, may mga nag-attend na more than 30 years. Pero
sabik pa rin sila na matuto mula sa mga salita ng Diyos para po kung paano po makapabuhay bilang mag-asawa. Marami po kami natutunan. Isa po doon sa mga tumatak sa aking pong isip. Ayun po, kung matagal mo na, ito po ay applicable din sa asawa o sa anak. Na kung saan kung matagal mo na pinag-pray ang iyong asawa o ang iyong anak, pero hanggang ngayon ay hindi pa rin, wala pa rin nakikita magandang resulta. Patuloy ka lang manalangin at dapat ma-realize mo na baka meron ka rin pagkakasala o pagkakamali. Ibig sabihin, dapat mo rin malaman, ma-realize, doon na rin mga pagkukulang na dapat mo. Kasi baka mamaya, pray tayo na pray na, Lord, kailan mo ba ito papaguhin itong asawa ko, itong anak ko? Pero baka tayo mismo, mayroon pang papaguhin ng Diyos sa sarili natin. Amen? Lagi po natin tatandaan ang pagbabago ay hindi po magpumula sa iba. Ang pagbabago ay magpumula sa ating sarili. So huwag natin i-point yung finger natin sa iba at sabihin pagbago ka na. Dahil baka meron pa pala tayong dapat mabago sa buhay po natin. At yun ang kailangan natin hilingin sa ating Panginoon. Amen? So yun po ang pinupunto dito ni Apostol Pablo. Ang pinupoint out niya po rito ay yung hindi tayo dapat makisama, no? Doon sa mga taong tumatangi kay Kristo, sa mga taong gumagawa ng masasama, sa mga taong hindi mananampalataya. Pwede po tayo makihalubilo sa kanila, sa mga taong ito, subalit hindi dapat natin ginagawa kung ano ang masasama nilang gawain. Sa halip ay panalangin natin sila. Hindi dapat makiayon sa kanilang kasalanan o kasamaan. Higit sa lahat, hindi tayo dapat makisama sa kanilang pagsamba sa mga Diyos-Diyos. Hindi maaaring magsama ang liwanag at kadiliman. Ang Diyos ay ilaw at walang kadiliman sa Kanya. Amen? Kaya kailangan mabuhay tayo bilang mga anak na naliliwanagan. Ikatlo, sabi po rito sa verse 12, ang matuwid, ang gawain ay galak, ang masusumpo. Sa maraming kabutihang ginawa ng Panginoon, ang ginawa niya ito ay dapat nating gunitain. At kay Yahweh ay iukol ang paburing walang umalay. Mari nating piliin ang pagsasaya o yung blessing o yung kagalakan. Pwede rin po nating piliin ang pwede po nating pagsisisihan walang araw. Pero meron kaya makakaisip noon. Diba sabi nga, ang pagsisisi ay lagi nasa huli. Kaya nga, sa simula pa lang, piliin mo na ang tama. Amen? Amen. No? Para sa bandang huli, wala kang pagsisisihan sa buhay. Now, i-elaborate pa natin. Dito po, sinasabi po sa mga talata na ito, ang pag-ibig sa Diyos at paglakad sa liwanag ay nagdudulot po ng kagalakan. So makikita po natin, no, ang pag-ibig sa Diyos plus, okay, paglakad sa liwanag equals kagalakan. Hello? Hello? Sino magaling dito sa mathematics? Ano? Ang pag-ibig sa Diyos o pagmamahal sa Diyos plus paglakad sa liwanag, ang resulta po ay pagpapala. Masayang pamumuhay. Puno-puno ng kagalakan. Kaya tayo ay nagkakaroon ng isang pusong magpapasalamat sa ating Panginoon na naging dahilan upang may pagpatuloy po natin ang ating full commitment sa ating Panginoon Diyos. Ang ating buong paglilingkod sa ating Panginoon. Ngunit,
yung pakikipagkompromiso natin sa kaaway. Ito po ay nagdudulot ng paghihinayang, pagsisisi sa bandang huli. Kaya dapat piliin natin sa simula pa lang ang sumunod sa Diyos. Ibigin siya ng buong katapatan. Amen? Kamuhian natin ang kasamaan dahil mahal natin ang ating Diyos. Mahal natin ang ating mahal, banal na Diyos. Tayo po ay nagaganap sa katuwiran ng ating Panginoon. Mga kapatid, masarap mamuhay ayon po sa katuwiran ng ating Panginoon. Masarap mamuhay ayon po sa pagmamahal sa Diyos. Masarap po mamuhay ayon sa kabanalan ng ating Panginoon. At masarap po mamuhay sa landas na nais ng Diyos para sa atin. Kaya ang pagmamahal natin sa Diyos ay pagkabuod sa kasamaan o sa kasalanan. Kaya kung pipiliin natin ang Diyos, piliin din po natin mamuhay na magpasakop sa kanyang kapangyarihan. At ang buong pagsuko ay dapat ang magiging layunin ng bawat isa sa atin. Piliin natin ang mamuhay na may full commitment sa Diyos. Ialay ang ating buhay sa Kanya. Ibigay sa ng buong katapatan, lumakad sa liwanag at buong puso, paglingkuran ang ating Panginoon. Ang pag-ibig ng Diyos ay nasusukat sa ating pagkabuod sa kasamaan. Kaya mga kapatid, piliin natin ang Diyos. Amen? Piliin natin ang Diyos, piliin natin ang tama, upang tayo po ay mabuhay na may pagmamahal, may kabanalan, at may kagalakan. Magandang umaga po sa ating lahat.